Dapat na ba akong umalis o dapat ko bang ipaglaban ang relasyon na to? Paano kung mali ang desisyon na mapili ko? Kung dumadaan ka sa puntong ito ng buhay mo, kung nahahati ka sa pagitan ng mag-i-stay pa ba ako o aalis na ako, ang video na ito ay para sa'yo. Hindi para diktahan ka sa magiging desisyon mo, kundi para tulungan kang malinawan at timbangin ang sitwasyon mo ngayon. At mayroon akong inihanda na evaluation sheet, libre po ito na ida-download nyo lang para magamit nyo, para ma-analyze ninyo kung ano na ba talaga ang status ng relasyon mo ngayon at magamit mong reference sa naguguluhan mong isip. Ayan, welcome back sa aking channel. Ako pong muli si Lorely, ang inyong Ate Lors. Yung mga hindi pa po nakasubscribe, pasubscribe naman po. Ayan, maganda ang ating topic ngayon kasi kung kayo ay nahahati, nasa sitwasyon na naguguluhan, gusto ko na bang hiwalayan tong asawa ko o tong partner ko o mananatili ako? Paano mo malalaman na siguro ay oras na para ikaw ay humiwalay o iwanan yung iyong asawa o iyong partner? Dito malalaman mo kung bakit hindi nagbabago ang tao, kahit mahal ka niya, hindi yan basta-basta nagbabago, at paano mo pipiliin ang sarili mo nang hindi ka nagigilty na iniwanan mo siya o hiniwalayan mo siya. Kung ikaw ay nalilito, pagod ka na sa paulit-ulit na araw-araw na buhay niyo na nasasaktan ka lang, ang video na ito ay para sa iyo. At the end, yung nabanggit ko sa inyo na evaluation sheet, sinipag na naman ng inyong Ate Lors, nakagawa tayo ng isang evaluation sheet na pwede ninyong magamit. May computation po iyon kung matototal nyo, tapos may resulta. Mamaya papakita ko sa inyo na pwede nyo siyang gamitin. Free po iyan, ida-download nyo, nandiyan yung description below. At ipapaliwanag ko sa inyo paano nyo fill upan at paano nyo makuha yung score at ano ang maa-analyze nyo sa form na ito tungkol sa relasyon ninyo. Okay, simulan na natin. Unahin muna natin, alamin muna natin yung bakit ba hindi nagbabago ang tao. Ang totoo, hindi nagbabago ang tao nang dahil sa pakiusap mo, hindi nagbabago ang tao dahil sa kaiiyak mo o dahil sa luha mo. Nagbabago lamang ang tao kung sila na mismo ang nahihirapan, sila na mismo ang napapagod, na mismo ang handang harapin ang realidad. Nagbabago lamang ang tao para sa kanya lang, para sa sarili niya pa ring conveniency. Nagbabago ang tao dahil kailangan niya. Para sa sarili niya, hindi para sa ibang tao. Mag-example tayo. Halimbawa, yung asawa mo nga babaero, di ba? Ang dami mo nang nailuha para lang mapagbago siya, di ba? Hindi mo yan mapapagbago unless siya mismo sa sarili niya ang magdesisyon siya na kailangan ko nang magbago. Kasi, halimbawa, iisipin niya, pagtanda ko, gusto ko may mag-aalaga sa akin. Kung hindi ako magbabago, baka iwanan ako nitong asawa ko. Baka iwanan ako ng mga anak ko. So, bakit siya nagdesisyon magbago? Para sa sarili niya pa rin, di ba? O, kailangan ko nang itigil tong pambababae na to. Kasi, nauubos na ang pera ko. Or, nagkakasakit na ako. O, di ba? Para pa rin sa sarili niya. Malabo yung meron, pero ilang porsyento lang siguro. Baka napakababang porsyento na magbabago na ako. Hindi na ako mambababae dahil para hindi na umiyak yung asawa ko. Meron ganyan, pero madalang. Nagbabago talaga ang tao nang dahil sa sarili niya. Siya mismo ang nagdesisyon, siya mismo ang may gusto. Pero yung ikaw ang magpapabago sa isang tao, malabo yan. Magbabago yan, oo. 2 weeks. Yan ang kadalasan in psychology. Pag magbabago yung tao, 2 linggo lang ang adaptation yan. And then, babalik yan sa dati. Okay, ngayon naman, alamin natin yung words versus pattern. Ito na yung behavioral pattern. Kung taga dito kayo sa channel na to, ay maiintindihan nyo, pinapaliwanag natin dito yung behavioral pattern na ginagawa ng asawa mo o ng kapartner mo sa isang relasyon. Okay? So, intindihin natin ngayon yung salita versus sa ginagawa, 'di ba? Ano ba ang paulit-ulit niyang ginagawa, 'di ba? Maraming tao ang magaling magsalita, 'di ba?
hindi naman lahat ng lalaki, pero babae meron din. So sabihin na natin, i-generalize natin, maraming tao ang magaling magsalita. Pero ang tanong, paulit-ulit niyang ginagawa yung hindi dapat gawin, di ba? Iba yung sinasabi sa ginagawa, di ba? Paulit-ulit kang hindi nire-respeto. Nawawala pa rin siya kapag may problema ka. Paulit-ulit na sinisira ang boundaries mo. Paulit-ulit na nangangako. Pero walang ginagawa, di ba? Like, paulit-ulit hindi na ako mambababae. Pero anong ginagawa? Nambababae pa rin, di ba? So tandaan nyo na ang salita ay pangako. Pero ang behavioral pattern, ito yung katotohanan. So dun kayo tumingin sa pattern, dun sa ginagawa, hindi dun sa sinasabi, okay? Palaging bago yung pangako, pero ang ugali at ginagawa ay ganun pa rin. Mahirap nang asahan yan. Yung pangatlo, unawain nyo naman yung ilusyon. Yung illusion is like potential yan. Dun sa katotohanan, okay? Kapag minahal mo ang potential at hindi yung actual na ginagawa niya o yung pinapakita niya, mahirap to. Kasi ang minamahal mo, yung version na gusto mo. Halimbawa, nag-i-illusion ka na yung lalaki o yung asawa mo hindi babaero, masipag, diba? Provider, malambing, mabait. Yun yung minamahal mo, yung illusion mo. Pero yung hindi mo nakikita, yung actual na ginagawa niya. Ano ba talaga yung behavioral pattern niya sa relasyon nyo? Hindi yun yung minamahal mo eh. Minamahal mo yung illusion na gusto mong maging siya. Diba? Matitigil din yan. Yan yung mga illusion mo. Titigil din yan sa pambababae. Sisipag din yan. Hindi, mabait naman yan. Okay naman yan. Nakainom lang yan ngayon, kaya ganyan yan. Mananawa din yan sa pambababae, titigil din yan. Yun yung mga ilusyon na pinangahawakan mo. Minamahal mo yung mga ilusyon mo. Para ilusyon mo na maging siya. Pero hindi mo halos nakikita yung actual talagang ginagawa niya. So habang iniintay mo yung ilusyon mo na mangyari, diba? Unti-unti mo namang nakakalimutan ang sarili mo. Diba? Naging siya na lang yung mundo mo. Pero yung tungkol sa sarili mo, nakalimutan mo na. Okay, nang dahil dyan, maraming mga relasyon ang nasisira hindi dahil sa galit, kundi dahil sa napagod na sa pag-iintay. Diba? Napagod na sa umaasa na magbabago yung asawa niya. So, karamihan, ganun din. Nasisira yung relasyon dahil napapagod yung isa. Okay? So, pang-apat, kailan mo na talaga dapat pag-isipan na umalis? Diba? Kung puro paulit-ulit na lang ang sitwasyon mo, araw-araw ka na lang ganyan, wala kang pag-asa na nakikita. Paulit-ulit kang sinasaktan, emotionally and physically. Paulit-ulit kang hindi nire-respeto. Paulit-ulit siyang humihingi ng pang-unawa sa'yo, pero hindi naman siya nagbabago. Diba? Palaging may dahilan sa pagpapabaya sa relasyon nyo. Diba? Pabaya sa relasyon pero palagi siyang may alibay. Palagi siyang feeling niya may valid reason siya sa mga ginagawa niya sa'yo. Diba? Pangako na walang katapusan pero walang action. Okay? So, pag may mga ganito na, yan na, pag-isipan mo na yung pagmamahal mo naman sa sarili mo. Dito, magsisimula ka na talagang mag-analyze ng buhay mo, ng kinabukasan mo, ng safety ng mga anak mo. Kung may mga anak kayo, palagi niyong i-consider ang desisyon ninyo kung saan mapapabuti yung mga anak ninyo. Kung minsan kailangan nyo ring isakripisyo yung sarili nyo, yung kaligayahan nyo, para sa ikabubuti ng mga bata. Iba kasi pag may mga bata, iba kasi pag may mga anak. Diba? Mahaba-habang usapin to, pero ibang topic to. Pero palagi ko lang sasabihin sa inyo, kung may bata, may involved na mga anak, palagi nyo i-consider yung safety nila, ha? Yung emotional safety nila, pati na rin yung physical safety nila, syempre. Eto na, dahil nag-analyze ka na parang kailangan mo nang i-analyze kung kailangan mo na bang hiwalayan o piliin ang sarili mo. Ngayon, dito na tayo sa panglima. Ito na, yung radical acceptance. Ano ba ito? Hindi ibig sabihin ito, tinanggap mo na okay lang yung ginagawa niya. Ito talaga yung nakikita mo na tinanggap mo na walang pagbabago.
Talagang inaccept mo na, ito na talaga, hindi na to nagbabago. Ito na talaga yung sitwasyon. Okay? Ito na yung totoo, ito na yung nangyayari at wala na talagang solusyon, wala nang pagbabago. Dito, pwede mong sabihin sa sarili mo na may karapatan na akong pumili. May karapatan na akong magdesisyon. Pagod na ako sa sitwasyon na to. Wala talagang pagbabago. Nandun na tayo, sige. Pwede mong sabihin na mahal ko pa rin siya. Naiintindihan ko pa rin ang pinagdadaanan niya. Yung mga trauma niya. Diba? Yung mga problema niya. Naiintindihan ko pa rin siya. May kabutihan naman ng puso niya. Pero, hindi ito sapat para hindi mo piliin ang katahimikan ng puso mo at ng buhay mo. So, pwedeng sa punto na ito mahal mo pa rin siya, pero mas mahal mo na ang sarili mo ngayon. Okay, yung pang-anim, intindihin naman natin bakit natatakot umalis sa isang relasyon. Kadalasan, hindi dahil mahal pa, kundi dahil takot mag-isa, takot magsimula uli, financial, syempre, lalo na kung wala kang trabaho. Kaya nga sinasabi ko sa mga kabataan na kababaihan ngayon, huwag niyong pabayaan ang karir niyo. Kahit magkapamilya na kayo, di ba? Hindi lang yung karir niyo, pati yung katawan niyo, huwag niyong pababayaan. Huwag kayong magpapalosyang kasi hindi niyo hawak ang kapalaran ng relasyon ninyo. Paano kung losyang na kayo? Tapos, mahihiwalay ka rin pala. Paano kung ganito nga, in trouble ang relationship mo, wala kang karir, wala kang pinagkakakitaan, ang hirap, kakapit ka sa bagay na hindi mo naman dapat pagtiisan. Kasi no choice ka, wala kang mapuntahan, ano kakainin mo? Diba? So, yun. Kaya huwag niyong pabayaan mga kababaihan ang karir niyo at ang katawan niyo, huwag kayong magpapalosyang. Okay? Isa pa, takot aminin. 'Di ba? Na mali yung ipinaglaban mo na pag-ibig. So ito yung mga rason ng maraming rason, pero ito lang yung mga ilan sa mga reason na bakit takot kang umalis o bakit takot kang humiwalay. Siyempre, isa pa nga dito kung may mga anak, 'di ba? Pero ano ba ang gusto mo? Tanungin mong mabuti ang sarili mo, mag-analyze ka mabuti. Ano ba ang gusto mo? Manatili ka sa relasyon na unti-unti kang nauubos o magsimula ka ng bagong ikaw? Kayo, comment nyo dyan below. Anong gusto nyo? Okay, eto na yung pang-7 natin. Halimbawa na, kung pipiliin mong umalis, kung darating ka na sa punto na pinili mong umalis, hindi ibig sabihin naduwag ka sa buhay. Hindi rin ibig sabihin na makasarili ka. Hindi rin ibig sabihin na sumuko ka na. Ang ibig lang sabihin nito ay tinanggap mo lang ang katotohanan at pinili mo lang ang kapayapaan sa buhay mo. Minsan, ang pagbitaw ang pinakamalaking senyales ng pagmamahal mo sa sarili mo. So, ang pinaka-takeaway natin sa video na ito ay hindi mo trabaho na baguhin ang isang tao na ayaw naman magbago. Hindi mo rin responsibilidad na iligtas ang isang relasyon na ikaw lang ang lumalaban. Malabo po yan na isang mag-asawa nga partner nga Malabo yan maging matagumpay yung relasyon nyo na isa lang ang lumalaban. Mahirap yan. Kailangan palaging dalawa. Partnership talaga yan. Tulungan talaga yan. Parang ano lang yan halimbawa sa trabaho. Diba? Okay, trabaho mo halimbawa. Hindi ka pumapasok, di ka nagpapakita. Parang awol. Tinanggal ka ngayon. So, anong irereklamo mo? Bakit niyo ako tinanggal? Mahal ko ang trabaho na to. Okay. Mahal mo yung trabaho, pero nasaan ka? Wala kang presence, di ba? So, tatanggalin ka talaga. So, yan, ganyan lang. Kailangan two-way talaga. Walang relasyon na nagwo-work ng maayos, na iisa lang ang lumalaban. Okay? So, wag mong tanungin ang sarili mo kung magbabago pa ba siya. Dapat ang itanong mo sa sarili mo handa ba akong mag-stay kahit hindi siya magbabago? Diba? So, ayan, ngayon ipapakita ko na sa inyo dahil umabot kayo sa dulo. Ito yung relationship evaluation sheet na pwede nating gamitin o pwede nyong gamitin kung nasa ganito kayong sitwasyon, yung nalilito kayo
Iiwan mo na ba talaga? Pipiliin mo na ba talaga ang sarili mo? Ito po yung sheet na ginawa natin. Ayan. Ito nakalagay dito, worth it pa bang ipaglaban o panahon na para tapusin? Sasagutan nyo lang po ito ng 1 to 5. Yung score, yung 5 yung pinakamataas. Tapos, ayan, ito total nyo yan per section. And then magkakaroon kayo ng overall na total score. And then yung total score ninyo, ayan, may interpretation dyan. Kung ang score mo halimbawa ay 80 to 100, ayan, meron siyang worth fighting for, mga ganyan. Then meron din yung realization question dyan. So maging totoo lang kayo sa pagsagot nito para makuha nyo yung ano na ba talaga ang nararamdaman nyo, ano na ba talagang meron sa relasyon nyo. Para magamit nyo to na guide sa pagdidesisyon ninyo. Okay? So, thank you so much again sa pagsama nyo sa akin sa video na ito. Sana makasama ko kayong muli sa mga susunod ko pang mga video. Thank you. Bye-bye.